guys, it's day of time. Kaya gagala kami. So, kasama ko ang mga inay ko. Ayan. So, meron din kami mga kasamahan pero nauna na sila. At ngayon, pupunta tayo sa Chunmon dahil pupuntahan natin ang Butterfly Beach Park. So, nasa second floor kami ng bus. So, nasa harap kami para makita namin ang tanawin habang bumabiyahe. So, yun, kung papansinin nyo, punta tayo sa mataas na area. At, wow, ang ganda tingnan, no? May bubong siya. So, kung papansinin mo, may mga harang siya sa gilid. Dahil siguro para may iwasan na aksidente na malaglag sa baba. Dahil nasa taas na area tayo. At dito sa Hong Kong, karamihan talaga dito is bundok. Parang alam mo yung mga building pinapatong lang sa mga bundok-bundok at yung mga daanan parang nilalagyan lang ng patag para madaanan papuntang akyat ng bundok. So kung papansinin mo, andito na tayo sa taas at nakikita natin yung nasa baba at nakita ko din yung isa sa pinakamahabang bridge dito sa Hong Kong. Ayan, nakikita nyo dalawa siya. So, andito na naman tayo. Dumadaan tayo sa ganitong area. So, maraming ganito tayong madadaanan papunta sa Butterfly Beach Park. Kung papansinin niyo yung mga building, halos pantay-pantay sila, di ba? Pantay yung design, pantay yung kulay, pantay yung taas. Dahil yan ang mga konto dito. So, kaya maganda siya tingnan. So, malapit na tayo sa ating pupuntahan. So, ayan ang tinatawag na tram. Kaya lang, tram siya dito lang sa baba. Ibig sabihin, hindi siya tram na puntang bundok. So, iba lang yung tram na pababa at iba lang din yung tram na tinatawag na peak tram papuntang bundok. So, nandito tayo ngayon sa Butterfly Beach Park. So, ayan, nag-selfie na ako. So, bago ang lahat, iniwan ko muna ang aking mga kasama doon at ako'y naglakad-lakad muna sa park. So, nag-iikot tayo at tara, samahan nyo ako mag-ikot para makita nyo yung mga paligid dito sa park. So, napakaluwag ng park na to. So, yun, kaya pala tinatawag na butterfly to dahil marami siyang mga rebulto-rebulto na mga butterfly sa bawat kanto-kanto. So, maganda rin mag-picture-picture taking dahil marami siyang magandang background at mga halaman. Nature na nature talaga. So, ayan na naman, another butterfly. Ang ganda ng mga bato, oh. Ang ganda ng kanyang design na dadaanan. So, dito, pwedeng tumambay siguro, pwedeng mapahinga, gustong magsulo, magpahangin, at marami ding ibon dito na maririnig mo yung mga huni ng mga ibon. So yun, naglalakad-lakad na naman ako at grabe, tagaktak ang pawis ko dito pero enjoy ako. Nag-enjoy ako kahit nakakapagod maglakad, nakaka-enjoy dahil ang sarap tingnan ng mga halaman na maayos yung arrangement at iba't ibang klase din ng mga halaman. Mayroon din naman to sa Pinas pero dito sobra parang nakaayos talaga siya. So, hindi ko alam kung saan ako papunta pero parang wala naman ako makitang kakaiba kaya lalabas tayo ulit. So, yun guys, may area din dito ng mga pang sports kagaya ng basketball court. May mga mga table tennis, mga pang tennis, mga badminton area. So, ayun. So, hindi lang mga pambata, meron din pang matanda. Actually, ito talaga yung pinaka-entrance ng Butterfly Beach Park. So, yun, napapicture ako dyan. So, dito muna tayo sa ibang side ng park. So, ayan, may mga bamboo siya. So, nag-i-enjoy talaga akong makita yung mga halaman dahil plants lover din ako. Dun sa nakikita nyo may kulay blue at saka dilaw, pwede doon para mag-exercise ka. Ayan, another naman na rebulto ng mga butterfly at dun sa area na yun, maganda mapapicture doon. Diyan. Ang ganda ng sounds na, no?
nandito na tayo sa tabing dagat. So, ang sarap tambay dito kung gusto mong magpahinga, magmuni-muni, mag-selfie. So, yun, at sobrang ganda talaga ng mga pag-arrange sila. Tingnan mo dyan, pantay-pantay yung mga damo nila. At marami ka rin makikita mga Pilipino dito, pero hindi siya pwede, may area lang pwede talaga tambayan. So, yun, napakalawak ng park na to. So, ito rin ay isa sa pinakamagandang area dito sa Butterfly Beach Park. Maganda siyang picturean, guys. Ayan yung mga tulay-tulay niya. So, yun, napagod ako sobra sa kakaikot ay sobrang lawak ng park na to. At ngayon, dito naman tayo sa beach kung saan kami ay nakapwesto. Dito kami nakapwesto, guys. So, marami, dikit-dikit na kami dito. So, marami nag-tent at kami wala kaming tent, pero okay lang. Enjoy naman, latag lang. Okay lang naman kung lalatag-latag ka lang. Yun nga lang, pag tag-ulan, yan lang, mababasa kami. So, ayun guys, nakikita nyo naman yung beach dito. Maraming kabatuhan. Sa totoo lang guys, nung naligo ako, hindi ko siya masyadong bet nung naligo ako kasi alam mo yun yung parang yung ilalim ng dagat may lumot siya. Parang sobrang lambot, parang putik na hindi ko maintindihan. Kaya parang nandidiri ako sa inaapakan ko. Kaya hindi ako masyadong nagtagal sa pagligo dito. So yun, ewan ko lang sa iba ha, pero sa akin lang sa based on my experience. Kung nakikita niyo yung harang dyan, dun lang yung side na pwede mong paliguan. Itong side na to na dinadaanan ko ngayon is hindi siya pwede paliguan. So may area lang pwedeng paliguan. Namumulot na ako ng bato at naghahanap ako ng pang remembrance na bato. So ito yung sinasabi ko sa yung harang. So dun banda, ayan, papunta tayo papasok. Dun ang pwede lang paliguan. Ayan yung building na pwede mong maligo ka muna, magbanlaw, mag-CR, magbihis. So yan yung building. So dyan naman nasa gitna na yan, mga nagbabantay yan, mga lifeguard na tumitingin para sa mga tao kung sakali may malunod. At least may tumitingin, di ba? So yan, maraming mga batang naliligo dito. So nag-enjoy naman ng mga tao dito maligo, pero karamihan talaga, lalo pag Pilipino, ang hinahabol nila dito picture-picture. Pero kung ako lang, sa susunod din na ako maliligo, picture na lang. Kasi parang, ayun nga, mas gusto ko pa sa Turtle Cove kasi maganda yung kanyang apakan sa ilalim ng dagat dahil buhangin lang. Ito dito, hindi ko maintindihan kung anong apak. Basta, try nyo lang dito. Pero okay lang din naman, sulit lang din kasi maganda yung park nila. So yun, selfie-selfie sa tabing dagat. At syempre, di may iwasan ng kainan. Ayan na, mga lasing ng aking mga kainayan. At bago umuwi, syempre, selfie-selfie pa rin. Picture dito, picture doon, kung saan ang magandang background, picture-picture. Ako lang naman ang kanilang cameraman. So yun, naglalakad na kami pauwi na sa kanya-kanya naming lungga. At punta kami sa bus station. So, train station din to. Pero dun sa unahan ng bus station na sasakyan namin. So yun, nadaanan namin itong isa sa pinakamahabang bridge dito sa Hong Kong dahil iba yung dinaanan namin pauwi. So, ayun, hindi na kami nag-MRT. Sumakay na kami ng bus papuntang Central. So, happy lang kasi akala ko matatanaw ko lang to kanina. Pero, pag pauwi, madadaanan ko na. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and comment. At marami pa tayong papasyalan ng mga lugar dito sa Hong Kong. Thank you for watching. Love you, guys.